welcome to the podcast. I am Camille Castaneda and this is Sparked Realities. So for today's episode, it is titled A Grateful Heart. So, wala lang, naisip ko for a couple of weeks. Medyo magaganda naman yung mga naging topic natin. Kaso masyado siyang marurubdob. Parang naman, let's make it a little lighter for today. Kumbaga, just a positive vibe. Let's just talk about something simple yet transformative. It is called gratitude. Specifically, the power of a grateful heart. Gusto ko siyang pag-usapan kasi para sa akin, ganda rin naman naging ng mga napag-usapan natin. Pero napansin ko, parang masyado siyang mabibigat. Parang malalalim yung hugot. But for today, parang gusto ko lang i-share sa inyo ang aking grateful heart. Ayan, di ba? Na-chill lang tayo, masaya lang tayo, positive vibe lang. Let's go to my personal spark. Ayan. So, share ako sa inyo ng moment or season sa life ko na I have practiced this grateful heart. So, sa akin, i-share ko sa inyo yung may moment or season of a grateful heart. This current state of my life. I could say na I have a grateful heart or napapractice ko yung a grateful heart ngayon. Kasi, kung titingnan nyo naman, di ba, parang, I could say na I'm not, if based on the standard of this world, a lot would say definitely na I'm not yet living the best of my life. 'Di ba? May mga inaantay pa rin tayo, transition sa buhay, talagang sinisik natin yung guidance ni God para, alam mo yun, waiting tayo sa transformation, mga ganyan. Pero, syempre minsan napapaisip ka din, even though rooted ka sa Kanya, grateful ka, hindi po talaga ganun kadali everyday na gawin yun. It's really a practice na every day, you chose to be grateful. Minsan napapaisip ka na parang, kailan ba magta-transform tong life ko? Kailan kaya yung shift? 'Di ba? Pero, yun. Sa akin ngayon, nandun ako sa ganung point. Syempre, I'm an OFW. May mga pinaplano-plano tayong mga bagay, pero syempre wala naman tayong assurance. And yes, andun yung point na parang I'm still single at 31, ganyan. So, syempre may mga ganun part in life. May mga gustong maipundar, so on and so forth. Marami, a lot of things. Pero sa akin kasi, gusto ko siyang tingnan as a blessing, everything that I am at now in life. Instead of worrying or overthinking my life, or alam mo yun, cramming, or being anxious for my tomorrow, or para mag-unfold na yung life ko, I am practicing to be more grateful. Yun. Kasi, para sa akin, the fact that I am still breathing, the fact na andito ako humaharap sa inyo nagsasalita, is already a blessing. 'Di ba? Maybe it's not the way I want it to be, but definitely na nandito ako sa puntong to ng buhay ko. I'm still capable of so many things is already a gift from God. A grateful heart is the way we look at in our lives. Alam mo, napakadami naman talagang masasalimuot or kung pagfo-focusan natin yung mga negative, ganyan. Pero, sabi nga, parang in everything, there's a good and a bad. So, yeah, recognize natin tong mga maliliit na sakit, kurot, wala namang masama, 'di ba? Takot. But at the end of the day, may we chose to be grateful pa din. 'Di ba? Maging positive pa rin tayo in life na everything is gonna be okay, and despite na hindi pa natin nakukuha lahat ng gusto natin, hindi pa manifest, so on and so forth, is that mas maraming dapat ipagpasalamat. 'Di ba? Na mas madami. And yun, 'di ba? The fact that we could still hope for, wish, and do something in our lives is already a blessing. Ayan. So yun lang naman yung sa akin. That's for me, this moment, the sparked realities, may Camille in Osaka, my life right now as a caregiver. I am so grateful where I am at in life at 31 na nagagawa ko lahat ng to that God have given me an ample time to prioritize myself,
Alam mo yun, dami ko rin pinagdaanan in life, pero sobra akong thankful sa kanya na for everything that had happened, ito yung nangyari. I'm so grateful na okay yung family ko there in the Philippines. And I have good friends na parang extended family na rin dito sa Japan. And yun, na nagagawa ko yung maraming bagay na dati pinapangarap ko lang. Maybe hindi pa siya nag-unfold sa mga ibang, kumbaga sa ibang season or sa ibang mga dimension. Pero for me, I could say na this season of my life, this moment, is already something to be grateful for. Maging mas positive lang tayo and may we always practice and have a grateful heart. Kasi para sa akin, yun din yung nagpapaganda sa buhay natin. 'Di ba? Na ganun tayo tumingin sa buhay. Ganun yung outlook natin na lagi nating hinahanap or nirurut yung mga maganda sa buhay natin, yung mga dapat ipagpasalamat instead of mga dapat nating, alam mo yun, ipagreklamo. 'Di ba? Kung madami yung mga bagay na yun, mas madami yung pwede nating ipagpasalamat. Sabi nga nito parang medyo lagi ko siyang napapansin sa TikTok. Parang ang dami sinasabi na, alam nyo ba? May mga ganun. Alam nyo ba kung ano yung nakaka-attract ng blessing? Yun daw yung pagiging grateful ng puso mo. Pero sa akin, naniniwala naman ako na oo, it could be. Kasi si Papa God, hindi naman yan bingi. Hindi naman yan bulag. He knows our heart. And totoo yun, nakaka-request sa kanya. Sabi ko nga, in a snap, if you want to, ibibigay niya yan sa'yo. 'Di ba? If talagang eager yung prayers mo and kita niya na you are happy sa mga binibigay niya sa even though hindi yun exactly, 'di ba? Mapapansin niya yun, makikita niya yun, how grateful your heart is. And malay mo, 'di ba? Bibigay naman at ibibigay niya yun. So yun, that's my simple sharing sa inyo guys. Let's go dun sa the power of gratitude. Ayan. So, ano nga ba? What it means to have a grateful heart. And ano daw yung pinagkaiba niya from just being thankful. I think, yung parang mas, para sa akin, parang mas malalim yung grateful. Parang ramdam na ramdam mo na na yung thankful kasi, though medyo synonymous siya. Pero siguro sa akin yung grateful is that, the, more on surrendering na parang, even though I don't deserve, salamat. Kasi siguro sa akin ito ha, yung isang bagay na nagbago sa life ko is parang minsan, feeling natin, we are so entitled for so many things. Kasi ginawa ko to, kasi ganto ko, or kasi ano ko, or ganyan yung parents ko, or whatsoever na nagawa natin sa life. So, I need to be like this, I need to be treated like this, kailangan makuha ko to. Or, minsan nga, doon na tayo nagiging doon na tayo nagiging ungrateful. Yung parang ang dami-daming binibigay sa atin, pero hindi na natin masyadong napagpapasalamat or napapansin kasi nga, dapat lang makatanggap ako nito. Dapat lang mangyari sa akin to. Yung galing ko kaya. Na nalilimutan na natin maging grateful. Pero para sa akin kasi, everything that we have in life, alam mo yun, career man yan, ganda man yan, relationship, family, children, friendship, business, ganyan. Lahat ng yan is galing sa ating Panginoon. And it's something to be thankful for. Kasi, yun nga wala naman tayo Alam mo yun, wala tayong worth. Ika nga, di ba? Pero si God lang yung nagbigay sa atin ng halaga, 'di ba? Kasi we were all sinners, 'di ba? At the end of the day. Pero because of his greatness, because of his love, and he sees our value beyond, and he gave his love for us. And until now, 'di ba, despite na matitigas yung ulo natin, despite na minsan nakakalimutan natin siya, nandiyan pa rin siya to give us the unlimited blessings that he could give. You're not really asking for an exchange, and hindi mo talaga siya ina-expect sa life mo. Na parang sobrang it's a bonus na. Ganun din, parang if grateful talaga yung heart mo, sabi nga, if your cup is full, 'di ba? Para makapag-share ka daw is, alam mo 'yun, mag-uumapaw na siya because your cup is filled already. Doon ka lang makakapag-share talaga na yung mag-o-overflow na yung cup mo.
'Di ba? Minsan kasi we're just helping kasi minsan may gusto lang din tayong makuha. 'Di ba? Hindi man 'yan material, pero sometimes a feeling, ganyan, 'di ba? Validation or attention, 'di ba? Pero kung filled yung cup mo, filled talaga siya ng gratitude, mag-o-overflow at mag-o-overflow 'yan. So, ibig sabihin, since it's overflowing, hindi mo na kailangan na i-fill pa yan ng ibang tao or ng other external factors kasi you are already filled. Yun. So, yun. Sana lahat tayo ma-practice and maabot yung filled heart with gratefulness na talaga nag-o-overflow na lang to share it to the world. And, syempre, for me, having a grateful heart is hindi rin naman ibig sabihin is ignoring your pain. For me, every emotions are valid. Lahat yan are meant to be felt. Pero sabi nga, that's make us distinct as a human being kasi marunong tayong mag-comprehend na hindi lahat ng ating nararamdaman should be acted upon. 'Di ba na okay, let's recognize lahat ng nararamdaman natin, those pain, syempre tao lang naman tayo. Recognize mo yun kasi napakalaking bagay din yun for you to be healed and to know yourself more, 'di ba? Why I'm feeling this way? Kasi tao lang ako. Nasaktan ako the way na sinabi yun sa akin, na ginawa yun sa akin, so on and so forth, na hindi to nangyayari sa life ko. Valid yun. And it doesn't mean na nararamdaman mo yun, nasasaktan ka, nalulungkot ka, natatakot ka, is hindi ka na grateful. Yun nga yun eh, 'di ba? Na despite of everything na negative na nararamdaman mo, you still chose to be kind. You still chose to be grateful. You still chose to look on the positive perspective of life instead of being so negative. Pero hindi ka dapat doon mamuhay. Hindi dapat yun yung maging sentro ng buhay mo. Yung pait, yung galit, yung lungkot. 'Di ba? Ano lang yan eh. Kumbaga, mga season lang yan ng buhay. Mga storm lang yan. Pero at the end of the day, piliin mo pa rin tumayo, magpatuloy, 'di ba? And tumingin sa mas magandang parte ng buhay. There's still a lot more to be thankful for and to look forward to. Sa susunod na mga may daraan pa sa yung mga ganyan, 'di ba? Mas palakas ka na ng palakas. Na kahit anong bagyo, madapa ka man, bumabangon ka na agad. Hindi na ganun katagal yung pagkalugmok. And yun din yung masashare mo sa ibang tao. May we all be powerful and resilient to still be grateful despite of all the losses na pwede nating ma-encounter in life. There's a lot of sparks, those little sparks of gratitude na pwede. As simple na nagising ka ng, alam mo yun, nagising ka ng una sa alarm mo, or yung off ka today, yung alam mo na may luto yung nanay mo, 'di ba? Alam mo na yung mga OFW na uuwi na yung asawa, ganyan. Gagraduate yung anak mo after, or ikaw gagraduate ka. Or yung kaibigan mo na kaibigan mo na since elementary, since high school na up to 20s ka na, 30s, or may family na kayo, friends pa din kayo. And yung mga simple arguments within family or friendship na napagtagumpayan nyo, 'di ba? Na mas nagpatibay ng relasyon nyo. 'Di ba? Yung mga simple na ganun. Minsan kasi ang daling ma-overlook kasi nga may mas mga iniintay tayong malalaking bagay na mangyari. Sabi nga, ano daw, if God will see na grateful ka even in little things, mas bibigyan ka pa niya ng mas malalaking bagay, palaki ng palaki. Kasi, 'di ba, yung parang, ito pa lang anak kong to, kahit ganto lang, pagbubutihan niya, magiging thankful na siya. What more if I'll give her more? Maging grateful tayo every day. Yung iba nga sinasabi nila, yung life daw is unfair for everybody. That's why it becomes fair. Wow, may mga ganun silang sinasabi. Pero siguro sa akin, ano din, for me, medyo connected kasi is like, there's a lot of things din na parang hindi natin ina-expect. Tapos, alam mo yun, it turned out good. Napakarami din naman, di ba? Kaya nga, for me, I think, ganun din yung mindset ko dati. Na parang, pero siguro, nito nagbago na kasi yung perspective ko nga. Parang idea ko kasi is, life is not meant to be lived ng
chill lang talaga. Talagang may mga storms and no one is exempted on that. Everyone in their own lives is bound to have storms. So, pero despite of those naman, lahat naman tayo is may mga rainbow sa buhay natin. May mga panahon ng tag-ulan na minsan, nagugulat na lang din tayo na, hindi naman ako nag-effort masyado dun. Hindi naman ako kabaitan. Pero ba't ganun yung naging, alam mo yun, reciprocation ng life, 'di ba? So yun, madaming ganun. Like, sa akin siguro, para ma-sample ko lang sa inyo. Like dito sa Japan, may mga bagay ako kasi syempre nag-iipon tayo, nagpapadala tayo, madami. So may mga bagay ako na minsan gusto kong bilhin, pero ay, hindi pa muna, ganyan. Pero natutuwa lang ako kay Papa God kasi meron siyang mga way na, alam mo yun, magugulat na lang ako na nagkaroon ng ibang way eh. Hindi naman yun yung intention ko, pero ay, meron na ako ng ganyan na very helpful sa akin. Na nagugulat na lang ako na alam ko hindi ako yun eh. 'Di ba? Parang if ako lang yun, matagal ko pa yung ginawa, pero kailangan ko na pala ngayon. 'Di ba? Ngayon ko na pala siya need. Parang I couldn't imagine my life wala wala pa yun sa akin, 'di ba? Pero hindi ako yun eh. 'Di ba? Parang hindi ako yung nag-accept nun, hindi ako yung nag-exert ng effort doon. 'Di ba? Si blessing yun ni Papa God. It's something to be grateful for na. Uy, 'di ba may mga ganun tayo na kunyari, yung hindi naman natin ginalingan sa quiz, hindi naman talaga tayo nag-aral, tapos nakapasa tayo. 'Di ba? May mga ganun talagang ano. Kaya, despite of may mga sudden storms sa buhay natin, meron din namang mga sudden rainbows natin. So, yun. Sana makita rin natin yung mga quiet spark sa buhay natin. Ngayon, for this episode, meron tayong pa-take away. 'Di ba? Wow! Kasi syempre, a grateful heart. Sabi, 3 things that I am grateful for. Wow, napaka medyo malakas kayo sa akin today. Ayan. So, for me, siguro, 3 things I'm grateful for. Number 1 for me is that I got closer to God. Alam mo yun, parang for so long, lagi naman siyang nandyan. I believe lagi siyang nandyan. Isang lingon lang natin, nandyan lang talaga siya. Kasi tayo yung malayo sa kanya eh. So, yun yung isang bagay na sobrang thankful ako kasi after 31 years, ayun po, nakakapagbasa na ako ng word niya, mas nasisi ko na siya sa life ko. Kaya sobrang thankful ako na kahit nandito ako sa point na to ng buhay ko, the first some is medyo questionable, pero sa akin sobrang grateful ko kasi I have found Him deeper in my life. So, yun yung isang number 1, sobrang grateful ako. Second that I am grateful for is, for me, a rebirth. Oo. Kasi, from knowing Him and for everything that had happened din sa akin, hindi ko inakala na may gantong shift pa pala sa buhay ko. Camila Osaka sparked realities. And yung perspective ko in life, na umabot ako sa point na mag-share ako sa inyo guys. Kausapin ko kayo every week. And to be this positive and hopeful sa buhay ko, hindi ko na yun in-expect. This level of gratefulness sa heart ko. My second grateful thing is that may rebirth. Talagang na-meet ko yung self ko in a different perspective. Nalaman ko yung value ko. I am now more recognizing myself and taking good care of myself well. For me, I'm so blessed na nabigyan ako ng gantong chance sa life ko. Kasi dati hindi talaga. Yung third siguro is yung fruits na na-deliver ko sa life ko. In both aspect, material, to spiritual. I'm so grateful kasi the way that my heart have shifted, my perspective has shifted is it brings fruit na sa buhay ko. And somehow nakikita ko naman na yun paunti-unti. So yun, para sa akin, yun yung isang third na grateful ako na alam ko na yung pag-overflow sa akin na i-share ko sa ibang tao, sa family ko, sa friends, and sa inyo, my viewers, yun na yun. Yun na yung bunga nun. I'm grateful for my productiveness in life. I could say that I am now more productive in my life. So, number 1, I'm grateful na I've been able to get closer to Papa God, to prioritize Him more in my life. Second, I'm grateful na I am now
fully aware of myself. I could say that I have my rebirth, a second chance in life. Yan. And third is that yung gratefulness ng puso ko and for everything that I am doing, it produces fruit kahit papaano. 'Di ba? Simple lang, hindi naman sobrang bongacious na tumama na tayo sa loto. Simple things pero sobrang nakakapagpataba ng puso. Daig pa ang lechon, charis. Sa akin also, I think pagka umabot ka sa ganong point na parang you are very joyous, grateful ka sa life mo. Ano din eh, pag dumating na yung mga blessings sa life mo, alam mo nang i-handle and hindi ka nakakainin. Yun nga yung sabi ko na you'll just not just be thankful but grateful na parang 'di ba? Pwede namang hindi na. Or kaya I know na I did nothing to earn all these things. Alam ko si Lord to. This is a blessing and I'm just so grateful kasi alam mo yun, these things are happening in my life. So sana yun, maabot natin yung peace na yun sa heart natin na masaya lang, 'di ba? Hindi na tayo anxious sa napakaraming bagay. Sabi nga, gratitude isn't just a feeling, it's a practice, a shift in perspective, a spark. May every one of us always have a grateful heart. May we always see the positive side of life. Sana hindi tayo mapasuko ng mga pagkabiguan, pagkadapa. Instead, mas maging matapang tayong bumangon at lumaban at mangarap kasi mas madami pa tayong pwedeng ipagpasalamat kung hindi tayo susuko at hindi tayo magfo-focus for those negativities. And as we put to practice and shift our perspective in this gratefulness of our hearts, sana magbunga siya ng magandang spark sa ating buhay na dumating yung point na talagang overflowing na lang yung cup natin so we could share more blessings, happiness, and gratefulness pa sa ibang tao. Diba? Hawa-hawa na lang yan. Ayun. So, again, thank you. Thank you. Sana meron kayong napulot kahit konti. Diba? May na-touch ako kahit konti. So, yun. Let's end it with a Bible verse from 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So again, thank you and see you next week.